Kay kung ang sabo para sa ilang para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sabo sa atoa mudaot og mga pamilya, mga komunidad o mga inosenteng kinabuhi. Kumusta kayong lahat ngayon mga karadyo Baktas? Ito naman tayo sa ating programa. Nandito na naman tayo sa ating segment kung saan magbibigay tayo ng komento. Mga balita, mga importanteng balita na dapat malaman ng sambayanang Pilipino. Hindi pa humuhupa yung tensyon, hindi pa humuhupa yung init ng ulo ng bawat Pilipino, mga kababayan, dahil sa ginawa. Dahil sa ginawa nitong Marcos administration kung saan panggigipit sa mga Duterte. Ginigipit ang pamilyang Duterte. Alam naman natin kung anong panggigipit ang ginawa ng mga Marcoses sa pamilyang Duterte, mga kababayan. Una ay pinapa-impeach nila yung ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Dahil nga sa aligasyon na ikapa ay bawal o pagwaldas sa pira ng taong bayan. About him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name. You will never be loved, Mr. Marcos.
We will stand up and we will fight back. Kita mga taga Davao, ingon ani na siya. Labi nanto mga dugay dire unya kanang nituo sa plataporma og politika sa kuamahan. Nga ilang gikuha kaning administrasyon ni Marcos o si Bongbong Marcos mismo binigay niya sa ICC. Murag wala lang, ing ato na lang, murag walay nahimo ang atong pinalanggang amahan diri sa Tundak Bayan. Kibaw mo, di ko matingala gyud, tinuod lang. Di ko matingala. Nganong ingon ani karon kay because Rudy Duterte stood up for every tanang mga traditional politicians di nila gusto nga kausaban aning nasura ni. Una, along aning with Marcos o kani mga uban ring mga bagagnaw ng mga politiko. Di nila gusto nga naa ng Rudy Duterte diha kay mabulilyaso ang ilang mga dola sa gobyerno. Gusto ko lang niingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Kalimot uroy ang Yung kita'y nagtabang sa iya makalingkod sa diha karon siyang ginalingkuran. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray. Di gyud ta matingala. Kay kung ang sabo para sa ilang para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sabo sa atoa mudaot og mga pamilya, mga komunidad, o mga inosenteng kinabuhi. Di ko matingala nga nung ingana na sila. Sige lang. Iba mo, si Rudy Duterte, nga nung naaresto siya, naa sa diya karon sa ICC, kay ning barog siya sa iya mga tinuuhan sa politika, nga tan-aw niya, mo'y makapasaka o makapalambo sa kinabuhi sa mga Pilipino. Okay ba mo, dili gini panahon nga magluya-luya ta. Dili ni panahon para magluya-luya ta. Dili nato sayangon ang sakripisyo nga gipakita ni Rudy Duterte. Di gyud ni mahuman karon ug di na gyud ni mahuman. Sige lang. Basta kita, labi ng tong mga contemporaries na ko, some older and a little bit older than me, a little bit younger than me, kita gipadako ta ng mga Dabawenyo. Dabawenyo,
mapursigihon ang Dabawenyo isog. Ang Dabawenyo gusto kaayuhan. Ang Dabawenyo gusto kamatuoran. Ang Dabawenyo garboso. Mabuhay mong tanan. Basta ako, sige lang, paminaw na ako, gidaog-daog yung tagtaman yun karon, gitamak-tamakan yun ta. Kaya huwag wala lagi mo, wala na yun ko po dire, wala na. Di kong dili tungod sa inyo ha mo nang pasalamat na lang yun ko. Ako, usar ako kataw, anak ko sa ko amahan, pero dili ko gaingon ani mga istorya ni wa ko gaingon ani. Kay tungod anak ko, Dabawenyo, kundili kay tungod Pilipino ko nga nitoo og usa ka presidente nga nangandoy nga makahimo sa nasod na kagustuhan o ganang makapahayag sa kaugmaon sa tanang Pilipino. Dili ni tungod kay atuwa, dili ni. It's about us, the Filipino people. Unya, how a government treats his own. Iyang gipapreso. Dili na lang ko mo mention kay personal, pero ingno na lang po nako, dari usbo nako. Last year, January, giingnan taga Marcos, wag yung kay utang kabubuton. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo ka. Ayaw, paginguna na. Ayaw hukayon. Dili ta na. Way labot ang patay ang istoryaan eh. Way labot ang patay. Naana na diha. Pasagdi na ninyo. Noon, wala man si akong amahan dire, inyong tatay Digong, wala man dire sa Pilipinas. Pero kay baw ko, nagpabilin iyahang inspirasyon o ang iyahang spirit within every Filipino nga na-touch niya sa iyahang termino. Basta ako, ang tambag lang ako ninyo, mga Dabawenyo, kamo mga ubang Pilipino na nakikinig ngayon, do not ever allow your government to treat you how they treated my father. Usab, kabalo ko busy mo ng mga tao, dagan mo laing buhaton, pero makita na ko, in behalf of our family, akong igsoon, ako mga igsoon, tulo na ako ka igsoon, umama, tanan may mga Duterte, na nagsakit karon tungod sa naitabo sa among amahan. Salamat kaayo, gyud sa inyo suporta. Salamat kayo sa inyo ginapakita. Wala na ko'y maingon sa inyo ha, kung hanto dire na lang gyud me, hanto dire na lang me, pero sobra-sobra na kayo gipangita. Yung gipakita sa mua. Salamat kayo. Si Sebastian Basti Duterte, mga kababayan, ang mayor ng Davao City. Anak ni former President Rodrigo Roa Duterte. Anak ni Tatay Digong, mga kababayan. Na nakakaranas ngayon ng, ano bang tawag dito? Justice list. Kinidnap. Dinala sa ibang bansa, tinangag ng mga banyaga. So mga gusto mag-comment dyan, mag-comment kayo sa comment section, at kung bago ka pa lang sa ating channel, pa-subscribe ng ating channel at pahit na notification bell upang sa ganun ay ma-notify ka sa mga bago nating video. Yan lang muna yung ating video.
Iba pang mga feed, iba pang mga balita ay ipopost natin dito sa ating YouTube channel. Upang sa ganun ay ma-update ka, kabayan, kaibigan. Yan lang muna, adjourn ha. Narinig natin si Basti. May mainit na banat. Hindi muna natin bibigyan ng matinding komentaryo dahil kulang pa tayo sa ating mga gamit. Hindi pa fully sit up yung ating gamit. Yung microphone ko, hinawakan ko pa lang. Yun lang muna ha, adjourn.